Mga boss, eto na po yung promise ko na video. Kung ano yung technique para makuha yung blankong diameter na para pag linagyan natin ng six side ay lumabas na magmula sa side to side ay 56 mm. Bali, nagtanong na nga po si mga followers natin kung saan nakuha yung side to side, times lang daw sa 1.155, lalabas na yung blankong diameter o yung finish diameter. Ang talino naman po kasi ng mga ibang follower natin. Talagang sinabi nila yon. Side to side, i-multiply lang sa 1.155, alam mo na ang diameter o yung finish diameter ng tatabasin mo para maging six side. O di ba? Kaya tinatanong nila ako, saan nanggaling yung 1.155 na yan na imumultiply sa side to side na sukat? Eto na pa. Ipapaliwanag ko na po ng mabuti sa inyo. Eto pa, Kuya JM, tignan mo. So, meron tayong bilog mga boss. Oh, di ba? Bilog yan. Pagkatapos, hindi natin alam kung ano yung finish diameter ng bilog na yan actually. Pero alam natin na pagka tinapyas natin yan, nagkaroon na ng mga tapyas, mga plat-plat, hexagonal po usapan natin kaya 6 side yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magmula sa isang side hanggang sa kabilang side ay 56. Ang hinahanap, ano yung finish diameter para pagka nagtapyas, 56 na siya. Ito lang po ang diskarte dyan mga boss. Alam natin na ang isang bilog na figure ay mayroong 360 degrees sa loob. Hinati natin sa 6. Kaya meron tayong 6 na 60. 60, 60, 60 degrees, 60 degrees, 30 degrees, saka 30 degrees, 60 degrees. Kaya pagka sinuma total mo yan, 6 na 60 degrees, 360 degrees naman po talaga ang standard na degrees ng isang complete revolution ng isang bilog. Kaya yan na po. Ngayon, ang problema natin, given yung 56, ang kailangan natin malaman, yung finish diameter, para pag nag-side to side tayo ay makuha natin yung 56. Di linagyan ko ng kulay pula yung right triangle na nabuo natin, no? Right triangle na nabuo natin. Ayun, no, may 90 degrees dito. So, ibig sabihin, hinati na naman natin yung 60 degrees, kaya 30 degrees, 30 degrees. Itong kulay pula na to, pag nilabas natin yan, ito na siya. Di po ba, ito yung hinahanap natin? Magmula rito hanggang doon, pag nakuha natin yan, radius yan Pag nakuha natin yung radius na yan, minultiply natin sa 2, alam na natin yung finish diameter. Kasi dalawang radius lang naman yung finish diameter. Kaya ito lang muna, kwentahin lang muna natin kung ano yung radius. Ganun lang po. So nilabas natin yung right triangle na nakuha natin. Ito na siya. So meron tayong right triangle na merong 30 degrees, radius, tapos ito given ito 28. Saan nanggaling yung 28? Magmula rito sa isang side hanggang sa gitna, 28 dahil ang kabuuan 56 magmula side to side 56 hanggang gitna lang tayo. Kaya 28 yun. Kalahati ng 56. So given yung 28. Tapos ang hinahanap natin yung radius. Dahil pag nakuha natin yung radius, alam na natin ang finish diameter na kailangan natin para magawa natin na pag tinapyas natin ay 56 mm na ang lalabas side to side. So may sabihin may 30 degrees tayo rito. Napag-aralan natin sa high school, cosine theta equals B over C.
Yung standard po yun. Cosine theta equals B over C. Cosine theta equals adjacent over hypotenuse. Kaya dahil C is our radius, C equals radius, cosine theta equals B over radius. So, sa formula natin, pagka linagay natin yung radius dito, matitira yung B dito, yan po ang lalabas na equation natin. Radius times cosine theta equals B. Yung B, given po yan kalahati yun ng side to side natin. So, tapos ang radius natin equals B over cosine theta. So, alam natin yung B 28. Ang cosine theta natin, ayon kay Google, ang cosine, 30 degrees nga pala yan mga boss kasi kalahati ng 60. Ayon kay Google, ang cosine 30 degrees ay ayan, 0.8660, 2504. Ito na po siya radius equals B over cosine theta. Radius equals 28, ayun. Tapos yun nga, yung value ng cosine 30 degrees, ayun ito na po siya. So ito na po siya, radius equals 28 times 1 over, ito nga, yung value ng cosine theta. At value po ng cosine theta yan. Radius equals 28 times, ayan na po, kung saan nanggaling yung 1.155. 1 divided by cosine 30 degrees lang po yon. Ito. Since D is 2 times radius, D equals 2 times 28, yun nga, yung base yung 28 natin, yung B natin, times 1.155, D equals 2 times 28, 56. Ito na yung side to side natin, 56. So D equals 56 times 1.155. Since 56 is side to side, ito na yung formula natin mga boss. D equals side to side, yun nga yung 56 times 1.155, D equals 64.68. Check natin mga boss. Pinawisan ako doon Pinatay ko na yung electric fan para hindi magulo yung buhok ko. Check natin mga boss. Eto na. I-zero natin. Ayan. Side to side. Ayan, side to side. Ayan, 56. 56.08 yan. 56, yun ang usapan natin, 56. Ayan po, 56. 56.15, basta nagbabago-bago yung point niya, 56.09. Sabihin natin 56 na lang yan. Ngayon, dapat 64.68 tayo, pero huwag nyo na asahan na 64.68 dahil alam nyo na, commercial nut lang naman nito bara-bara ang gawa nito. Pero at least dapat malapit sa 64. Ayan po, Ayan 60, bali, ayan 64.21. Ayan 64.15. So at least malapit na sa 64. Theoretically, dapat 64.68. Alam nyo naman, commercial na to, undersize. Kaya binibigyan tayo ng hindi eksaktong 64.68. Pero kung imamasin natin yan talaga, dapat yan ang magiging diameter natin, 64.68. Ayan 64.30 lang ito sa commercial na sa nut. Lumalabas po na tama yung formula natin. Na side to side, i-multiply lang sa 1.155, makukuha natin kung ano yung finish diameter. Ayan po, 64.30, dahil ang side to side niya, 56. Ayan po, 56. Ayan 56. Kaya yun, lumalabas. Ayan po, 64.68. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.